Ang buhay ng tao ay parang larong bilyar. Kailangang tansyahing maigi at kalmahan ng bawat galaw upang saktong pumasok ang pinupuntiryang bola. Ganon din sa buhay. Kailangang wag padalos-dalos sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Maiging wag basta-bastang gagawa ng mga bagay na siyang magliligaw sa atin patungo sa maling landas. Ngunit paano kung tadhana na mismo ang siyang magdadala sa atin sa landas na hindi natin ninais? Paano kung ang iniingat-ingatan nating isang mahalagang tao sa buhay natin ay mawawala dahil sa kasakiman ng akala nating mapagkakatiwalaang tao? Ipaghihiganti mo ba ito o hahayaan na lang at ibaon sa limot? Ako si Pido Garkis. Laking probinsya dito sa liblib na baryo ng Negros. 62 anyos na sa kasalukuyan. Bago ko umpisahan ang pagbabahagi ng aking karanasan, ay nais ko lang kayong batiin ng magandang araw, Karine at Sir Froy. Ganon din sa inyong mga avid listeners dito sa inyong YouTube channel na ang Manlalakbay. Naway nasa maayos kayong kalagayan at malayo sa anumang karamdaman. Tulad ng ibang nagpapadala ng kanilang mga karanasan, ay may nais rin akong ibahaging istorya sa inyo. Noong kapanahunang hindi pa nauuso ang cellphone at tanging laruan lamang na makikita sa paligid ang siyang ginagawang laruan ng mga kabataan. Hindi rin uso ang kuryente ng mga panahong yon, kaya masasabi kong ibang-iba ang ngayon kumpara sa noon. Mahirap man ang pamumuhay, ngunit masasabi kong napakasaya ng kabataan noon kumpara sa ngayon. Lumaki akong payak at simple lamang ang pamumuhay namin noon. Nagbinata akong puno ng kaalaman tungkol sa mga nilalang na tulad natin ay malaya ring nabubuhay sa daigdig. Nakapag-asawa ako at nagkaanak sa nooy kababata kong si Doring. Bata pa lang kasi kami noon ay ramdam kong siya na talaga ang tinatangi at pinapangarap na makasama hanggang sa pagtanda. Hindi naman ako nabigo dahil katulad ko ay ganun rin ang naramdaman niya para sa akin. Wala namang pagtutol ang mga magulang namin sa aming pagmamahalan. Binasbasan nila ang aming pagsasama hanggang sa may kasal nga kami sa simbahan. Galing kasi ako sa pamilya ng mga albularyo at si Doring naman ay nagmula sa angkan ng mga babaylan. Makalipas ang halos 1 taong pagsasama, ay nabiyayaan kami ng isang anak. Tawagin na lamang natin siyang Miguel. Mula nang dumating si Miguel sa buhay namin, ay ibinuhos namin ang lahat ng pagmamahal sa kanya. Itinuring namin siyang isang munting prinsipe. Nilamok ay hindi namin siya pinapadapuan. Hanggang sa magbinata na ito. Niraos ko lahat mapagtapos lamang ng sekundarya si Miguel ng mga panahong yun. At pagkatapos nga niya noon, ay agad naman siyang nagpaalam sa amin ni Doring na balak daw niyang makipagsapalaran sa Kamaynilaan upang maghanap ng trabaho. Masakit man sa aming kalooban dahil unang beses na malalayo kami sa kanya ay hindi namin ipinakita sa kanya yon. Wala naman siyang nakikitang pagtutul sa amin dahil agad naman namin siyang pinayagan. Miguel, anak, mag-iingat ka dun ha. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras. Naku tay, oo naman po. Binata na kaya ako. Ano po ba kayo? Kayo din ho ni nanay ha. Mag-iingat din ho kayo rito. Sana pagbalik ko may bago na akong kapatid. Ay, biro lang po. Sus, na bata ka talaga, oo. Tuyot na kaming dalawa ng itay mo.
Kaya kahit anong pilit namin magkaanak pa, ay hindi na talaga mangyayari yon. Basta ba, huwag mong pamabayaan ang sarili mo doon, ha? Iwasan mo rin ang kumain sa mga hindi mo kakilala, tulad ng lagi naming binibili ng itay mo. Mahirap na, at hindi mo kilala mga taong makakasalamuha mo doon. Alam mo namang marami nang naglipa ng mga aswang ngayon. Nangako naman siya sa amin ng kanyang ina na gagawin niya ang lahat ng ibinili namin sa kanya. Ngunit ng panahon na inihatid na namin siya sa terminal ng bus, ay hindi na talaga namin maiwasang mag-iyakan. Paniguradong mananabig kami agad sa kanya. Pagkalipas ng araw, naging malungkot ang aming tahanan dahil sa pagkawala ng aming nag-iisang anak sa aming tahanan. Minsan na rin lang kami kung mag-usap ni Doring noon. Kung mag-uusap man kami, ay sa huli, hindi rin namin mapigilang mapatulo ang luha dahil sa pagkalayo sa amin ni Miguel. Hanggang sa nakasanayan na namin ang tagpong yun. Ipinagpatuloy namin ni Doring ang aming buhay kahit hindi namin kapiling ang aming anak. Patuloy pa rin ako sa panggagamot at ganun rin naman ang ginagawa ng asawa kong si Doring. Isang bagay lamang ang ikinababahala ko noon. Halos araw-araw kasi ay may bangkay na natatagpuan sa mga masusukal na bahagi ng aming lugar. Minsan ay sa ilog at minsan naman ay sa tubuhan. Sa hinala namin noon ni Doring, maging ng mga angkan namin ay kagagawan yon ng isang wuwog na aswang. Kilala ang wuwog bilang isang mabangis na aswang sa aming lugar. Sa umaga ay natutulog ang mga ito at normal na tao kung iyong titingnan. Sa gabi naman ay nagiging isang mabangis na nilalang na mayahambing mo sa pinagsamang kubot at manananggal. Ngunit kakaiba ang pamamaraan ng pagkitil ng buhay ng mga ito. Kapag gabi at nagbabagong anyo ang mga ito, ay ulo lamang ang naghihiwalay sa katawan nito. Kasama noon ang kanyang mga lamang loob at manalubid na bituka. Iniiwan nito ang kanyang katawan sa bahay nito o kung saan hindi madalas napupuntahan ng mga tao. Ang buhok nito ay mahahambing sa isang alambre na siyang ginagamit ito upang masukol ang biktima at hindi makagalaw. Kapag nasukol na niya ang biktima, ay siya namang pagsisihabaan ng bituka nito upang gamiting pangsakal. Habang pilit nitong sinasakal ang biktima, ay siya namang paglabas ng malabakal nitong dila na may tulis sa dulo at doon nito sisipsipin ang dugo. Panghuli naman nitong punteriya ang puso ng tao na siyang nagpapadagdag ng lakas sa kanila at nagbibigay ng batang hitsura sa mga ito sa sandaling bumalik na sila sa kanilang anyo bilang tao. Alam mo ba ang balita, Doring? Na may bago na namang biktima ang mga wuwog. Grabe na talaga ang aswang na yon. Kung makapaminsan akalain mong may pagmamayari silang mga tao. Napakasalot din sa lipunan. Wala mo sila magkabaling biktima ni isa sa pamilya natin dahil hindi ko sila tatantanan hanggat hindi ko sila napapaslang. Nabalitaan ko na, Pido. Anak pa pala ni Maring Cynthia na biktima nito. Ako, napakalakas naman ang loob ng mga wuwog na yan. Akalain mong anak pa ng isang batikang antingera ang siya napiling bibiktimahin. Pihadong hindi titigil si Maring Cynthia hanggat hindi niya na ipaghiganti ang kanyang anak. Hayaan mong tutulong din ako sa iba pang mga kasapi ng babaylan upang makagawa ng pangontra sa mga yan. Alam ng mga tao sa lugar namin na hindi pangkaraniwan na aswang lamang ang sinasabing wuwog. Kaya nitong magmanipula ng mga tao. Halos lahat yata ng kakayahan ng isang aswang, mapababa man o mapataas na uri, ay nasa kanila na. Kaya rin nilang iligaw ang mga tao upang hindi matukoy ng mga ito
na sila ang nambibiktima. Pagkatapos kasi nilang puntiryahin at gawing panglaban sa kanilang hayok na sikmura ang kanilang mabibiktima, ay tinatapon nila ito sa malalayong parte ng lugar na pinangyarihan. Kadalasan ay sa ilog at mga matatalahib na lugar. Malas lang kung ikaw ang nasa malapit na tapunan ng mga ito dahil ikaw ang mapagbibintangan. Hindi rin sila tumitigil hanggat hindi nila napapatay ang kanilang nais na biktimahin. Mapili sila sa mga taong kanilang nabibiktima. Kadalasang tinatambangan nila pagsapit ng gabi ay tuwing mag-isa ka lang na naglalakad sa daan. Humuhuni rin sila na parang sa huni ng ibon. May mga nakapagsabi rin na hindi daw takot umano ang mga ito sa bawang at asin. Bagkus ay kapag wala silang nabibiktima ay yun ang kanilang kinakain upang kanilang pantawid gutom. Sinasabi rin na kapag kumain umano sila ng bawang ay nagpapadagdag yon ng kunat at tibay sa kanilang mga sikmura upang hindi maging marupok tuwing kanila itong gagamitin sa kanilang nais na biktimahin. Nang mga panahong yon, Karine, ay nagpatawag ng pulong ang Kapitan del Barrio sa aming lugar. Ayon sa pulong, ay iwasan daw ang maglalalabas pagsapit pa lang ng takip silim hanggat hindi pa nalalaman o natutukoy kung sino ang mga wuwog. Hanggat maaari daw ay gawin na ang nais gawin pagsapit ng araw upang sa gabi ay mananatili lamang sa loob ng kabahayan. Mabuti umanong nag-iingat at pangunahan habang hindi pa nangyayari sa amin ang mga bagay na nangyari sa iilan na mga naging biktima nito. Sumang-ayon naman ang karamihan sa inanunsyo ni Kapitan. Sino ba naman kasing gustong mapahamak at mapaslang ng sinasabing wuwog? Ngunit may iilan pa ring taga roon sa amin ang hindi umayon. Lalo yung may mga trabaho kapag gabi. Dito kasi sa bayan namin noong kapanahunan ko ay marami ang mga kawatan. Kadalasang ninanakaw nila ang mga pananim sa bukid kung saan malalayo sa kabahayan. Kaya yung ibang may malalawak na sakahan at taniman ay nagbabayad ng mga tauhang magbabantay dito upang hindi sila manakawan. Sila rin ang mga taong nagpapatunay na totoo nga ang wuwog dahil minsan na rin umano silang tinambangan ng mga ito. Sa kasamaang palad, ay dalawa umano sa kanila ang natagpuan na lamang na wala ng buhay dahil sa kagagawan ng nasabing wuwog. Wala umano silang magawa dahil huli na nang sila ay dumating sa pinangyarihan. Ngunit mababanaag umano sa mga itsura ng mga ito ang matinding takot at ang naiwang bakas ng kanilang mga leeg na halatang sinakal ito bago sinipsip ang dugo. Wala na ring mga puso at duwa ang mga mata. Nangingitim na rin ang mga leeg dahil sa pinaniniwalaang sinakal umano ito gamit ang bituka. Punyemas talaga ang mga wuwog na yan. Mas masahol pa sila sa mabangis na hayop kung pumatay. Kaya ikaw, Doring, mag-iingat ka kapag nasa bukid ako, ha? Huwag kang lalabas ng bahay dahil hindi natin alam ang likaw ng mga bituka ng mga yan. Ay nako, Pido. Ako pa talaga matatakot sa mga wuwog na yan. Matanda lang ako, pero malakas pa rin ito. At baka nakakalimutan mong isa akong babaylan. Sa tingin mo ba'y makakalapit sila sa akin kapag ginamitan ko na sila ng orasyon? Abay, baka gawin ko pang dinuguan ng mga bituka ng nakalawit kapag nasaan yung aswang sila. Ha? Ay nako, Doring. Ayan ka na naman. Lumabas na naman ng pagkamayabang mo. Teka nga. Naalala mo ba yung trabong kong nakuha ko nun sa bukid? Sa'yo ko binatago yun, ah. Baka magamit natin yun upang panlaban sa mga wuwog na yan. Bago pa man sabihin sa akin ng asawa kong si Doring
na nasa kanya pa ang trabungko, ay pinatikim muna ako nito ng batok. Natatawa at napapailing na lamang ako dahil ayaw na ayaw kasi nito ang sabihin ko siyang mayabang kahit na totoo naman. Ang trabungkong sinasabi ko kasi, Karine, ay nakuha ko yun sa bukid nang minsan kong bisitahin ng aming maisan. Maliit lamang yun na kasinlaki ng ubas, ngunit parehaba ang hugis nito. Nakuha ko yun nang minsang makakita ako ng dalawang malalaking ahas sa loob ng maisan. Saktong pagdating ko noon sa taniman namin, nang mapansin kong nagtatalsikan ang mga mais. Agad ko nga'y nilapitan sa pag-aakalang ninanakawan na ako. Ngunit ganun na lamang ang gulat ko nung ako'y makarating sa bahaging yon ng maisan. Hindi ako makagalaw dahil sa noon pa lang ako nakakita ng ganoon kalalaking mga ahas. Nag-aaway ang mga ito na tila may pinag-aagawan. Makalipas ang ilang minutong pinagtiyagaan ko silang panoorin, ay isa-isa rin silang umalis doon. Doon ay may napansin akong isang bagay na tila kumikinang pa dahil sa tama ng sikat ng araw. Nang nilapitan ko ito, ay doon ko napagtantong isa yung trabungko. Dahil nga sa isa akong manggagamot, ay alam ko na ang mga trabungko, mutya, anting-anting, at mga medalyon. Kinuha ko yun, ngunit agad ko ring nabitawan nang lumapat sa aking kamay. Napakainit nun na parang sa nagniningas na apoy. Naghintay muna ako ng ilang sandali at muling kinuha yon. Doon ay parang dumamig na ito ng kaunti at namangha pa ako dahil kahit na isilid ko na ito sa aking bulsa, ay tumatagos pa rin mula rito ang liwanag ng parang sa araw. Dahil sa kuryosidad, ay hindi na ako nakapaglinis pa ng maisan. Pumitas na lamang ako ng ilang pirasong sakto lamang upang ilaga namin noon sa bahay at agad na ring umuwi. Ipinakita ko yun sa asawa kong si Doring. Maging siya ay namangha din ng mahawakan ang nasabing trabungko. Sabi pa niya, ay bihira lang daw magpakita ang ganong klaseng mutya at napakaswerte ko daw dahil ako ang nakakuha noon. Dahil nga sa bihasang babaylan si Doring, ay doon na rin niya sinabi sa akin ang taglay na kakayahan ng trabungko. Anya pa niya, kaya daw nitong paamuhin ang sinumang may galit sa akin. Para daw yung tubig na nililinis at hinuhugasan ng puso upang matanggal ang galit ng nakaalitan o nakaaway kapag sila ay nakausap ko. Dagdag pa niya, ay pamproteksyon din daw yun. Kaya nitong pakapalin ng aking balat ng parang sa goma na hindi basta-basta tatablan ng anumang patalim, maging ng mga bala. Ililihis din daw nito sa paparating na kapahamakan at higit pa doon ay magbibigay ito ng swerte sa akin maging sa mga taong malalapit sa akin. Hindi lang yon, dahil kaya rin daw ako nitong iligtas kapag ako ay nasa panganib. Nagiinit daw ito kapag may mga masasamang loob o masasamang nilalang na nasa kapaligiran. Katulad ng mga anting-anting at medalyon, ay nagbibigay daw ito ng hindi matatawarang lakas at liksi sa mga nagtatangan nito. Ngunit hindi daw ito pwedeng gamitin sa gawaing masama dahil doble ang balik nitong kamalasan. Maliban sa mawawala ang taglay nitong kakayahan, ay mamalasin ka sa lahat ng bagay, mapapamilya, pera, o kahit sa anong aspeto habang ikaw ay nabubuhay. Kaya hanggat maaari daw, ay panatilihin ang kabutihan sa puso sa may tangan nito. Pagkatapos ipaliwanag sa akin noon ni Doring ang taglay na kakayahan ng trabungko, ay pinabalot ko sa kanya yon ng pulang tela at pinatabi. Balak ko kasing ibigay yon kay Miguel
kapag nasa tamang edad na ito. Alam ko kasing magagamit niya ang trabungkong yun. Yung kahit mawala man kami sa mundo ng kanyang inay, ay may magtatanggol sa kanya. Pagkatapos nga ng pulong ng kapitan, ay isa-isa kaming naghiwalay upang magsiuwian na. Dumaan muna kami ni During sa aming taniman dahil mataas pa naman ang araw ng hapong yun. Balak kasi naming mamitas ng aming mga pananim na pwede na naming lutuin sa bahay. Mas mainam pa rin kasing maghain ng mga bagong pitas na prutas at mga gulay. Bukod sa sariwa na, ay makakatipid ka pa. Marami na siguro itong nakuha natin, Pido. May dala ka bang buslo o bayong dyan? Ay, naku naman, During. Alam mo namang kagagaling lang natin sa pulong. Tapos tatanungin mo ako kung may bayong ako. Baka may naiwan kang bayong dito o kahit supot man lang na pwedeng paglagyan ng mga napitas nating mga gulay. Dun sa kubo mo baka meron. Napakamot na lamang ako ng aking ulo dahil sa sinabing yun ni During. May kubo ako sa aming taniman na siyang sinisilungan ko kapag naroon ako at tirik ang araw. Habang abala si During sa pag-aayos ng mga pinamitas naming gulay, ay tinungo ko naman ang kubo sa dulo ng maisan. Pagkarating ko doon, ay agad naman akong naghanap, ngunit wala akong makitang paglalagyan namin ng aking pinamitas. Tanging mga kagamitan ko lang sa pagbubungkal ng lupa at gamit sa pagtatanim ang naroon. Wala na nga akong nagawa kundi ang hubarin ang aking damit na suot. Yun lamang kasi ang naiisip kong paglalagyan namin. Minadali na rin namin noon ang pagkilos dahil papalubog na ang araw. Bagamat may kakayahan naman kaming makipaglaban sa mga alagad ng dilim, ay nag-ingat pa rin naman kami. Pagkatapos maisilid sa aking damit ang mga gulay at prutas, ay agad naman kaming naglakad. Malayo-layo rin kasi noon ang taniman namin sa aming bahay. Ngunit hindi pa man kami nangangalahati sa paglalakad, ay tuluyan na ngang lumubog ang araw. Sa kasamaang palad, ay bigla ring napunit ang aking damit, kaya halos lahat ng mga napitas naming mga gulay ay nagsigulungan sa daan. Ay, punyemas talaga! Kapag binamalas ka nga naman, diyan ka muna, During. Maghahanap lang ako ng pwedeng paglalagyan ng mga nagsikalat na mga gulay. Ay, nako! Babalikan na lang kita kapag nakahanap ako, ha? Sige, bilisan mo lang, ha? Balikan mo ako agad dito. Iipunin ko lang to para pagbalik mo isisilid na lang natin sa lalagyan at makauwi tayo kaagad. Wala pa naman tayong pang-ilaw. Pagkasabi noon ng asawa ko, ay mabilis ko ngang binaybay ang daan. Patingin-tingin din ako sa magkabilaang gilid ng daan. Ngunit hindi ko na ito maaninag ng mabuti dahil sa takip siling na nga ng mga oras na yon. Isa pang dahilan ay para bang may bumabagabag sa aking isipan noon. Para bang may naguudyok sa akin na wag iwan si During sa daan. Dahil sa isiping yun ay agad din akong bumalik sa kanya. Pagkarating ko pa lang kung saan ko siya iniwan, ay nagtataka ako kung bakit wala siya roon. Maging ang mga prutas at gulay ay naroon pa rin at hindi pa naiipon. Hindi ko alam, ngunit parang kinakabahan ako ng mga sandaling yon sa hindi ko malamang dahilan. Nagulat na lamang ako dahil may biglang humawak sa aking braso mula sa aking likuran. Pagbaling ko ng tingin, ay halos mapatalon pa ako nang makita si During dahil buwaghag ang buhok nito. Maging ang kanyang damit ay gusot-gusot na rin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako dahil noong nilapitan ko siya at pinaharap sa akin ay nakita kong may dugo ang kanyang labi. Nakita ko yun dahil sa mga sandaling yun ay lumitaw na ang buwan. Ngunit agad din niya yung pinalis ng kanyang kamay at pasimpleng tumitig sa akin muli.
Ano ka ba, During? Bakit ka ba nanggugulat? Aatakihin ako niyan dahil sa pinaggagawa mo eh. Teka, saan ka ba galing ha? Bakit ganyan ang ayos mo? Para ka namang dinubog ng demonyong may 7 ulo eh. Diyan lang. Uwi na tayo? Hindi ko alam sa mga panahong yun, ngunit may napansin akong nag-iba sa kanya. Maging ang boses niya ay parang tuminis ng konti. Yung bang parang hindi ang boses ng asawa ko. Hindi ko na lamang binigyan pa ng pansin yun at agad na ngang pinagdadampot ang managkalat naming mga dalahin. Habang abala sa pagdadampot nun ay kinausap ko siyang muli dahil magpapatulong sana ako upang makauwi na kami kaagad. Balak ko kasi noon na yun lang ang kayang dalhin ng mga kamay namin ang siyang dadalhin namin at yung iba ay itatabi na lang muna namin at babalikan na lang kinabukasan. Sa aking pagtataka, dahil walang sumasagot ay nilingon ko siya. Ngunit labis na lamang akong nagtaka dahil nakangisi itong nakatingin sa akin. Nakikita ko yon dahil sa sinag ng buwan. During, pakisuyo naman, baka pwedeng tulungan mo ko dito. Nang sa ganun ay makauwi na tayo agad. May pangisi-ngisi ka pang nalalaman dyan eh. Alam ko naman nagwapo ako kaya, anong gagawin mo? Uwi na tayo, mahal. Balikan na lang natin yan bukas. Tayo na. Sa sinabi niyang yun, ay nagtataka na talaga ako. Alam ko naman na mahal niya ako, ngunit noon lang niya akong tinawag ng ganoon, yung tipong may paglalambing ang pagkabigkas niyang yun. Dahil sa hindi ako makapag-isip ng maayos, ay agad na rin akong tumayo at wala sa sariling naglakad pa uwi. Ni hindi ko man lang naubos damputin ang mga nagkalat naming dalahin. Sa pagkakataong yun, ay para niya akong nahipnotismo. Nangyari lang yun nang may maamoy akong isang mahalimuyak na pabango na parang sa bagong usbong na rosas. Sinabi pa niya sa akin noon na mauna akong maglakad pauwi at susunod na lamang daw siya sa aking likuran. Sa tagal naming magkasama ni During, halos mula pagkabata ay palaging siya ang nauunang maglakad at ako ang nasa likuran niya. Doon pa lang ay iba na talaga ang aking kutob. Wala na nga akong nagawa pa kundi ang maunang maglakad. Napapansin ko naman na nakasunod lang siya sa akin. Marami akong gustong itanong sa kanya ngunit sadyang hindi pabor ang aking katawan, pati ang aking bunganga sa nais kong bigkasin. Para bang iba ang aking katawan ng mga panahong yun. Sunod-sunuran ako sa kanya sa hindi kong malamang dahilan. Pagkarating sa bahay, ay doon pa lang ako bumalik sa aking wisyo. Bahagya pa siyang nangangati at hindi siya mapakali. Agad kong sinabi lahat ng gusto kong itanong sa kanya. Malakas kasi ang aking kutob na mga panahong yun na may kakaiba sa kanya. Hindi siya si During. Kilalang kilala ko ang asawa ko, kaya ramdam ko kung siya ba talaga o hindi ang aking kasama na mga sandaling yun. Isa pa, hindi naman nangangati ang asawa ko at kung kumilos ito ay medyo mahinhin, hindi tulad ng kasama ko noon na parang nagkukunwari lang. Dahil sa isiping yun ay nakiisip ako ng paraan. Initusan ko siyang kuhanan ako ng damit sa aming silid. Gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi siya ang mahal kong asawa. During, pakikuha mo nga ako ng damit ko sa silid natin. Giniginaw na kasi ako Kanina pa kasi ako nakahubad dahil sa ginawa nating sisidlan ng mga gulay ang aking damit. Mag-aayos lang ako ng hapag ha, dahil kakain na tayo. Bilisan mo! Yung paborito kong polo sana. Napansin kong medyo nagulat siya sa aking inutos. Napangisi naman akong tumungo sa mesa upang maghanda ng aming makakain
Nang sa ganon ay hindi niya mapansin na nahahalata ko ang kakaibang kinikilos niya. Kung tunay ngang siya ang asawa ko, ay alam niya ang iniutos ko. Sa katunayan kasi niyan, Karine, ay wala naman talaga akong paboritong damit. Kung ano lang ang inihahanda ng asawa ko para isuot ko, ay yun na yun. Doon ko lang din napatunayan na hindi talaga siya si During. Sa pagkakataong yun ay nagbanggit ako ng ilang mga orasyon. Ang ginamit kong orasyon noon ay ang pamako. Napapaloob sa mga katagang binanggit ko na pakuin o ipako ang sinumang maglakas loob na pumasok sa bahay na may masamang hangarin. Sa pagkakataong yun ay sinundan ko siya ng tingin. Ngunit hindi siya sa aming silid pumasok kung hindi sa silid ni Miguel. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan at tumawag sa akin upang humingi ng tulong. Pido! Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makakilos? Tulungan mo ako! Pakiusap! Pido! Sa pagtawag niyang yun, ay dali-dali ko siyang pinuntahan. Nanlilisig ang mga tako siyang tinignan at saka hinawakan siya sa magkabilang braso. Siguro naman, aamin ka na sa akin kung sino ka talaga. Nasaan si During? Saan mo dinala ang asawa ko? Ano bang klaseng tanong yan, mahal? Ako to si During. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makakilos? Tulungan mo ako! Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, babae. Akala mo ba'y hindi kita mahalata? Ako pa talagang balak mong linlangin, ha? Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Sa sinabi kong yun, ay doon ko lang napatunayan na hindi talaga siya si During. Bahagya kasing kumapal ang buhok at labi niya. Maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang humiwalay ang kanyang ulo mula sa kanyang katawan. Nasaksihan ko pa kung paano siyang nagpalit ng anyo. Naiwan ang mahigit sa kalahati ng kanyang katawan mula sa kanyang ulo. Lumaylay ang napakahaba niyang bituka na malalubid. Maging ang kanyang ngipin ay nadagdagan pa at nakausli yun. Nakakasulasok rin sa ilong ang kanyang amoy at idagdag pa ang mapupula nitong mga mata na animoy manglalamon ng buhay. Maging ang kanyang buhok ay naging buwaghag yun na animoy may sariling buhay na gumagalaw kahit wala namang malakas na hangin. Maya-maya pa nang ibuka niya ang kanyang bibig ay doon na nanlaki ang aking mata. Nakita ko kasi ang malalagaring mga ngipin nito. Nadagdagan pa ang kabog ng aking dibdib noong ilabas niya ang kanyang dila. Humaba yun at may tulis sa dulo na sigurado kong napakatalim din. Naging kulubot din ng kanyang muka. Kahit isa akong albularyo ay kumabog ang aking dibdib dahil ramdam ko ang malakas niyang presensya. Kung mahinang nilalang lang kasi siya, ay hindi niya magagawang pumasok sa bahay dahil napapalibutan yun ng orasyon na ginawa namin ni During. Maging ang ginawa kong pamakong orasyon ay nalabanan niya. Doon ko napatunayan na hindi siya basta-basta. Sino ka? Nasaan ang asawa ko? Paano mong nalabanan ang mga orasyong ginawa namin sa bahay? Maging ang ginawa kong pamako, ha? May hinang nilalang. Gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo? Ayun, nag-aagaw buhay na. Baka nga pumanaw na yun dahil binawasan ko lang naman ang kanyang dugo. Kung hindi lang sana bumalik agad, baka kung pati puso niya nilantakan ko na rin. Sa sinabi niyang yon ay nagpanting ang tenga ko. Alam kong sa mga sandaling yon ay namumula na rin ako sa galit dahil sa ginawa niya sa asawa ko. Hayop ka!
Saan mo siya dinala? Pagbabayarin kita sa ginawa mong wuwog ka. Paano mo natin naman biktima ng mga katulad naming walang atraso sa'yo, ha? Pagbabayarin? Bakit? May nagawa ba ang orasyong ginamit mo sa akin? Saka kung tinatanong mo kung bakit namin kayo binibiktima, ay simple lang. Dahil kayo ang naturingang panglaman sa sikmura namin. At yung asawa mong si Turing, iniwan ko yun kaninang nangihina. Pero huwag kang mag-alala. Dahil may anak pa naman ako doon na tatapos sa kanya. Wala akong sinayang na sandali, Karine. Habang abala siya sa pagpapaliwanag, ay hinawakan ko ang kanyang buhok at balak sana siyang ibalibag. Ngunit nagulat ako dahil kasing tigas ito ng isang alambre noong mahawakan ko. Hindi ko rin nagawang ibalibag siya dahil kusang gumalaw ang kanyang buhok at pumulupot sa akin. Kahit anong pagpalag ang gawin ko, ay hindi ako makaalis sa pagkakagapos niya. Nanlaki pa ang mga mata ko nang bigla niya akong sinakal gamit ang kanyang bituka. Para akong kakapusin ng hininga sa sandaling yun. Ngunit hindi sadyang naabot ng aking bunganga ang dulo ng kanyang bitukang ginamit na pansakal sa akin. Kinagat ko yun hanggang sa lumuwag ang pagkakasakal niya. Maging ang pagkakagapos ng kanyang buhok sa akin ay bahagyaring lumuwag. Alam kong napuruhan ko siya ng kagat dahil nang dumura ako ay may parte sa bituka niyang nasama roon. Nasugatan ko siya. Hinabol ko ang aking hininga nang tuluyan na niya akong nabitawan. Pasalampak pa ako nung bumagsak sa sahig naming gawa lamang sa kawayan. Nakita ko rin kung paano siyang bagwala. Marahil ay iniinda niya ang sakit ng pagkakakagat ko sa kanya. Nang tuluyan ng naging normal ang aking paghinga, ay tatayo pa sana ako upang pumasok sa silid namin ni Turing. Doon ko kasi inilalagay ang gulok at karit sa ilalim ng aming higaan. Balak ko sanang gamitin yun sa wuwog katulad ng lagi kong ginagawa kapag may nakakaaway akong iba pang aswang. Ngunit hindi pa man ako nakakaangat ng aking ulo, ay napahiyaw ako sa sakit dahil sa may biglang humambalos sa akin. Hindi ko na napagtanto na yun pala ang kanyang buhok. Tumama yon sa aking kaliwang hita at doon nga bumagsak ako sa aming kusina malapit sa aming kalan na dikahoy. Hindi ko inakala na ganun kalakas at katigas ang kanyang buhok. Namilipit ako noon sa sakit dahil sa pagtilapon ko sa kusina. Nang muli akong napaangat ng aking ulo ay nagulat ako dahil nasa harapan ko na ito. Galit na galit ito at nagsisigaw sa akin. Pasimple kong kinuha ang malaking kahoy na ginagawa naming panggatong. Balak ko kasing yun ang panghampas ko sa kanya. Ngunit hindi ko pa man ito nahawakan ay naunahan na ako nito. Gamit ang kanyang malaalambring buhok ay kinuha niya yon at itinapon. Kaya imbis na yon ang mahawakan ko ay ang abo. Akala ko noon ay tuluyan na akong mapapaslang ng wuwog. Pero mabait pa rin talaga ang Panginoon dahil sa pamamagitan ng nadampot kong abo ay yon ang ginamit kong pangontra sa kanya. Sakto kasing tumapat sa akin ang kanyang bituka, kaya agad kong hinawakan yon gamit ang kamay kong may abo. Doon ay napahiyaw ito, dala marahil sa sobrang hapdi nang naramdaman niya nang dampian ng abo ang kanyang bitukang nakalaylay. Nagwawala ito at napapahiyaw sa sobrang hapdi. Pumaibabaw ito at nakita ko pa kung paano siya nagkanda untog-untog sa bubungan ng aming bahay. Dahil sa pangyayaring yon, ay nakakuha ako ng magandang tiyempo
para tumakbo sa loob ng aming silid ni Doring. Agad kong hinagilap ang gulok at karit sa ilalim ng higaan, ngunit isang baol ang nakapako roon. Agad kong binuksan yon at nagtaka pa ako dahil sa mainit yun. Nang tuluyan ko na itong nabuksan, ay doon ko nakita ang telang pula na siyang pinaglagyan ni Doring ng trabong kong nakuha ko noon sa maisan. Umiinit yon na tila nakakapaso. Hindi ko na ininda pa ang init noon at binuksan ng tela. Saka kinuha ko yon at kinuyom ko sa kanang kamay ko. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng kaginhawaan at para bang nawala ang takot at kaba kong naramdaman noong kaharap ko na ang nasabing wuwog. Napalitan yon ng pagnanais na paslangin ito at hanapin ang aking asawa. Kinuha ko ang karit sa ilalim ng higaan at mabilis na lumabas sa silid dahil balak kong tapusin ang wuwog. Nadismaya ako nang makalabas na ako dahil wala na ito roon. Naiwang nakabukas ang pinto palabas ng bahay at ang nakita ko na lamang ay bakas ng iilang tilamsik ng dugong naroon. Nang pumunta ako sa sala ay wala na rin ang katawan niya roon. Doon ko lang rin naalala si Doring. Nang mga sandaling yon ay mabilis akong kumilos at binalikan kung saan ko noon banda iniwan si Doring habang naghahanap ako ng paglalagyan namin ng mga gulay. Nang makarating ako doon ay agad kong inilibot ang aking paningin sa paligid. Nabuhayan ako ng pag-asa nang may marinig akong boses ng babae na nasa gilid ng kakahuyan at sa mahinang boses ay nangihingi ito ng tulong. Agad kong inalam kung saan nagmula ang boses na yon at mabilis na pinuntahan. Nang makarating ako roon ay napatda ako sa aking naabutan. Nakita ko kasi si Doring na pagapang na lumabas mula sa talahiban at marami itong mga sugat sa katawan. Maging ang leeg nito ay namamaga na rin. Agaran ko naman siyang nilapitan at binuhat upang dalhin sa hindi matarik na lugar. Isko Doring, sinaktan ka ba niya? Kumapit ka lang, nandito na ako. Ligtas ka na. Iuwi kita sa bahay. Kapit lang. Gagamitin kitang mahal ko. Magsasama pa tayo ng anak nating si Miguel. Tanging pag-ungol lamang ang nakuha kong sagot mula sa kanya. Alam ko rin sa pagkakataong yun na nangihina na siya dahil sa nasabi ng wuwog na nakaharap ko sa bahay na nasipsip nga raw niya ang dugo ng asawa ko. Sa mabilis na paraan ay binuhat ko siya at patakbong inuwi siya sa bahay. Pagkarating nga doon ay agad ko siyang nilapatan ng paunang panlunas sa sugat niya sa leeg. Pinainom ko rin siya ng mga halamang gamot na siyang magbabalik ng kanyang nawalang dugo at lakas. Ginamitan ko rin yon ng orasyon at nang uminit ang trabong ko ay inilapat ko yon sa kanyang leeg kung saan banda ang sugat gawa ng pagsipsip ng aswang. Kamangha-manghang nawala ang sugat roon at bumalik na rin sa normal na kulay ang kanyang balat. Hindi na siya namumutla gaya ng una kong pagkakita sa kanya noong nasa talahiban siya at gumagapang palabas. Maging ang kanyang paghinga ay napansin kong naging normal na rin na para bang hindi siya nasaktan. Sa pagnilay-nilay ko habang nakadungaw sa bintana ay may natuklasan ako. Sa sandaling kasing yon, Karine, ay nakikita ko ang paligid kahit madilim. Nilanggam na gumagapang paakyat ng puno ng mangga sa tapat ng bahay ay malaya kong nakikita. Doon ko lang rin napagtanto na noong nakita ko si Doring sa talahiban ay para bang may araw pa dahil sa sobrang liwanag ng aking paningin sa paligid. Dahil napalalim ang aking pag-iisip ay hindi ko na malayang nakabangon na pala si Doring. Nagulat na lamang ako nang yakapin ako nito mula sa likuran at doon ito napahagulgol. Pito!
Salamat sa Diyos at dumating ka. Nalinlang ako ng isang wuwog na manggagaya. Nalinlang niya ako, Pido. Akala ko'y ikaw yung kaharap ko kanina, ngunit hindi pala. Hindi ko man lang nagawang labanan siya nung balak niya akong lantakan sa talahiban. Nahipnotis mo niya ako. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Malaki pasasalamat ko sa trabong kong ito dahil ito ang nagligtas sa'yo mula sa bingit ng kamatayan. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na lang doon at babantayan na lang kita. Kailangan mong makabawi ng lakas. Makailang beses ko pa siyang pinilit na mauna nang magpahinga bago niya ako sundin. Nang tuluyan na nga siyang makatulog, ay lumabas muna ako ng bahay upang makalanghap ng sariwang hangin. Maraming gumugulo sa aking isipan ng mga sandaling yon. Palaisipan sa akin kung sino ang nasabing wuwog at bakit kami pa ni During ang balak niyang puntiryahin. Naalala ko rin ang sinabi niya noong magkaharap kami na may anak daw siyang babaeng tatapos kay During. Ngunit bakit hindi nangyari? At kung may anak man siya, sino at nasaan? Doon rin sumagi sa isip ko ang anak naming si Miguel. Dahil sa nangyari sa nanay niya, ay nabuo ang aking pasyang kinabukasan kakausapin ko si During upang pauwiin si Miguel. Mas mainam kung sa malapit lang siya magtrabaho para mabantayan namin siya ng kanyang nanay. Mahirap na, lalo't nag-iisa lang namin siyang anak at nasa malayo pa. Kahit naman kasi hindi na siya magtrabaho, hindi naman kami magugutom dahil sa malawak naman ng aming taniman. Kinabukasan nga ay nagising na lamang ako sa amoy ng kapeng barako. Agad akong napabangon sa higaan at nang makitang wala si During ay napangiti ako. Alam ko kasing siya ang naglalaga ng kaping yun. Malaki ang pagkakangiti ko ng mga sandaling tama ang hinala ko. Niyakap ko pa siya at agad naman niya akong binigyan ng isang tasang naglalaman ng kape. Habang napapasarap sa pag-inom ng kape, ay doon ko sinabi sa kanya na pauwiin na lang namin si Miguel. Natahimik pa ito noong una dahil iniisip rin nito na kung paano kung si Miguel naman ang susunod na puntiryahin ng nasabing wuwog lalo't nasa malapit lang ito. Pido, gustuhin ko mang pauwiin dito si Miguel ngunit paano kung siya naman ang mapagdiskitahan ng wuwog na yon? Mabuti sana kung alam natin kung sino ang wuwog. Alam mo namang ikakamatay ko kapag may nangyaring masama sa anak natin. Siya yung bunga ng pagmamahalan natin kaya ayokong malagay siya sa alanganin ang kanyang buhay. During, naisip ko na rin yan. Maging ako'y hindi ko rin kayang may mangyaring masama sa anak natin. Pero paano kung matuntun siya ng mga wuwog? Paano kung sa kanya ibuntun ng mga yon ang nais sana nilang gawin sa atin? Masisisihin ko pa ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya nang wala man lang tayong nagagawa dahil nasa malayo siya. At saka, panahon na rin siguro para ituro natin sa kanya ang ating mga kaalaman. Tumatanda na tayo, During. Hindi natin alam, baka isang araw kunin na tayo ng may likha. Wala nang magtatanggol sa kanya. Muling natahimik siya sa aking tinuran. Maya-maya pa nga ay pumayag na rin ito. Agad kaming gumawa ng telegrama sa kanya. Naglalaman yon ng mensahe na gusto naming umuwi na siya sa lalong madaling panahon. Mga 1 linggo pa ang mabilis na lumipas nang mapatalon kami sa galak dahil sa muli naming nakita ang nag-iisa naming anak. Kasalukuyan kasi kami noong nasa bukid ni During at pag-uwi namin sa bahay ay nadatnan namin yung bukas at ang ipinagtataka namin ay umuusok sa kusina. Noong unay ang akala namin ay may masamang loob yun na pinasok ang aming bahay lalo't
Dalawa silang naroroon. Nag-uusap ang mga yon sa kusina. Agad ko ngang sinenyasan si During na tumahimik at marahan kong tinungo ang kusina nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Pagkarating ko roon, ay nagulat ako dahil bumungad sa akin ang nakatalikod na lalaki. Pero kahit nakatalikod yun, ay pamilyar siya sa akin. Hindi nga ako nagkamali at yun ang anak naming si Miguel. Anak? Miguel? Ikaw nga, anak! During! Halika! Nandito si Miguel! Nandito na ang Miguel natin! Si Itay talaga, oh. Maghunas dili kayo. Yung puso nyo. Tay naman, hindi ako makahinga dahil sa higpit ng yakap nyo na inay eh. Sasagot pa sana ako nang bigla akong napatigil dahil may lumabas mula sa likuran namin na isang magandang babae. Nagkatinginan naman kaming tatlo ni During at Miguel. Nagtatanong ang mga mata namin at agad naman siguro yung nahalata ni Miguel kaya kusa na niyang sinabi na nobya niya ang babae. Nay, Tay, si Hilda nga ho pala, nobya ko. Alam ko magugulat kayo pero mahal ko pa siya eh. Pasensya na ho kung hindi ko agad nasabi sa inyo ha. Wala na nga kaming nagawa ni During kundi ang tumahimik. Sa tingin ko na may mabuting babae naman itong si Hilda dahil nagmano yun sa amin ni During. Mainhin rin kung kumilos ito at maamo ang mukha na parang sa anghel. Nang sandaling yon, ay nakapagluto na rin sila ng pananghalian. Kaya agad na rin nila kaming hinayaang kumain. Habang kumakain, ay doon naman ikinuwento ng dalawang magkasintahan na matagal na pala silang may relasyon. Hindi pa man daw nakakapagtrabaho sa Maynila si Miguel, ay magnobya na sila. Tagabayan daw si Hilda at dati rin silang magkaklase. Inilihim daw nila ito sa amin dahil baka daw tutol kami sa ugnayan nila dahil nga sa nag-aaral pa sila. Sa katunayan yan, ay nagustuhan ko rin ang ipinapakitang ugali ni Hilda sa amin. Mabait kasi ito at may respeto. Sinabi pa nito na ulilang lubos na raw siya, kaya napagpasyahan namin ni During na doon na ito patirahin sa bahay, lalo't matagal naman na silang magkasintahan ng aming anak. Mabilis rin namin itong nakagaanan ng loob dahil sa masipag din ito. Yung tipong hindi mo na kailangan pa siyang utusan dahil kusang loob niyang ginagawa ang mga gawaing bahay. Siya na rin ang nagluluto. Makalipas ang ilang buwan na pananatili niya sa bahay, ay mabilis namin siyang nakagaanan ng loob. Hindi na rin kami masyadong nahirapan o napapagod pa dahil may katuwang na kami noon. Ngunit habang tumatagal, ay may napapansin ako. Paminsan-minsan ko kasi siyang nahuhuling masama ang ipinupukol na tingin sa akin. Ngunit kapag nakaharap ko naman ito, ay matamis ang ngiti nito. Hindi ko na lamang yon pinaglaanan ng pansin dahil baka kako namamalikmata lang ako. Hanggang sa ilang linggo pa ang lumipas ay napapansin namin ang pangangayayat ni Miguel. Palagi rin itong kinukumbulsyon tuwing gabi sa hindi namin malaman na dahilan. Kapag umaga naman ay nakakabangon pa rin ito at kapag tinatanong namin siya kung anong nangyayari ay lagi nitong sinasabi sa amin na wala raw siyang maalala. Agad akong naghinala noon na may hindi magandang nangyayari sa kanya. Ngunit kahit anong gawin namin ni During na pagtatawas at panggagamot sa kanya ay patuloy lamang itong nangangayayat. At ang ipinagtataka namin ay namumutla ito na parang nauubusan na ng dugo. Dahil sa palaisipang yon, ay bumuo ako ng plano. Palihim kong binabantayan si Miguel. Hindi ko na yon ipinaalam pa kay During, maging sa kasintahan nitong si Hilda. Nagulat na lamang kami isang gabi
nang biglang nagsisisigaw si Hilda. Agad naman kaming pumunta ni Doring sa kanilang silid ni Miguel. Pagdating namin doon ay nagulat kami sa aming nadatnan. Wala nang buhay ang aming anak, kaya humagulgol kami noon ng iyak ni Doring. Para kaming pinagsakluban ng langit dahil sa aming sinapit at aming nadarama. Karumal-dumal din ang sinapit nito. Wala na itong puso at wala na ring dugo. Kapansin-pansin rin ang butas nito sa kanyang leeg at ang bakas ng pagkakasakal. Dahil sa sinapit niya, ay hindi ko napigilan ang aking sarili dahil sa galit at nagsisigaw. Sinong may gawa nito? Sino? Pagbabayarin ko gumawa nito sa iyo. Kahit maging buhay ko rin ang kapalit, magbabayad siya. Magbabayad sila! Patawad po, Tay. Hindi ko po nabantayan si Miguel. Lumabas kasi ako noon upang makalanghap ng sariwang hangin kanina. Tapos, pagbalik ko, ito na lang inudatnan ko. Miguel, gumising ka, oh. Huwag mo naman akong iwan, mahal. Gumising ka, mahal ko. Nang mahimatay si Doring, ay agad ko rin itong dinala sa silid namin. Hinayaan ko muna itong makapagpahinga man lang dahil alam kong pag nagising ito ay siguradong mag-iiyak lamang ito ng mag-iiyak. Makaraan ng ilang minuto ay muli akong bumalik sa silid ni Miguel. Doon ay nadatnan kong mag-isa lang ito at wala ng buhay. Hinagilap ko si Hilda ngunit wala ito roon. Nakita kong nakabukas ang bintana. Doon ay naghinala ako ng hindi maganda sa kanya. Doon ko rin naalala ang mga ipinupukol niyang tingin sa akin. Nang mga sandaling yon ay hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa aking trabungko at wala sa sariling lumabas ng bahay. Nang pumunta ako sa likurang bahay namin, ay doon ko nakita ang kalahating katawan ni Hilda. Wala ang ulo nito doon. Sa galit ko ay wala sa sarili kong pinagtatagayon. Tumakot ako ng lupa, saka yun ipinasok sa butas ng kanyang lieg na pinagtanggalan ng ulo. Nakumpirma ko noon na siya ang may kagagawan ng lahat ng pagkawala ng buhay ng anak kong si Miguel. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng sigawan. Para yung dalawang babaeng may matitinis na boses na nag-aaway. Ang ipinagtataka ko lang ay nasa matarik na parte yon sa likod ng bahay namin. Agad na nga akong tumakbo papunta roon at nadatnan ko ang dalawang wuwog na nag-aaway. Sakal dito, sakal doon ang kanilang ginagawa. Hindi ko rin makilala kung sino ang mga ito dahil nasaan niyang wuwog sila. Ngunit nang marinig ko ang sinabi ng isa, ay nakilala ko ito. Nanay kita! Pero bakit mo ginawa yun sa taong tinatangi ko? Wala ka talagang puso. Wala kang kaluluwa. Para mo na rin ako pinatay dahil sa pagkawala ni Miguel. At anong gusto mo, ha? Hayaan na lang kita. Kung pinili mo ang pagiging reyna nating mga wuwog, ay hindi sana nangyari to sa'yo. Napakatigas kasi ng ulo mo. Mas pinili mo pa ang walang kwentang lalaking yun kaysa sa akin na ina mo. Mabuti na nga lang at hindi ko pa naisama ang mga magulang niya. Pero ayos lang dahil nakaganti na ako sa ginawa ng ama niya sa akin noon. Puntik ko na rin ikamatay ang paglalagay niya ng abo sa bituka ko. Nagpanting ang tenga ko sa aking narinig. Nang makita ko muling naglaban ng dalawa, ay wala sa sariling nakisali ako sa kanila. Tinulungan ko si Hilda laban sa kanyang ina. Hindi madali ang pagtatagisan namin ng lakas noon dahil sa magaling makipaglaban ng kanyang ina. Mag-iingat ka, Tay. Hindi basta-basta ang aking ina. Malakas siya sa malakas at tuso rin. Ipaghihiganti ko si Miguel. Ipaghihiganti ko ang pagpaslang niya sa taong minamahal ko. Hindi ko siya kinikilalang ina dahil hindi ko kaya ang pinaggagawa niya. Masyado siyang masama at sakim.
Hilda, anak ko, may kasalanan ako sa iyo. Patawarin mo sana ako sa pag-akalang ikaw ang may kagagawan nun kay Miguel. May ginawa akong hindi ka nais-nais na naiwan mong katawan sa likod ng bahay. Patawarin mo ako, anak. Bahagya pa siyang nagulat dahil sa sinabi kong yun. Ngunit tumulo ang luha nito kasabay noon ang kanyang pagkakangiti. Sinabi niya sa akin na ayos lang dahil wala na rin daw siyang dahilan na mabuhay pa dahil wala na rin si Miguel. Marahil ay itinadhana talaga sila na magsasama hanggang sa kabilang buhay. Maging ako ay tumulo rin ang aking luha ng mga panahong yun. Sobrang napakabuti kasi niya para samahan ng anak ko maging sa kabilang buhay. Tama lang na pinagkatiwalaan ko siya. Ngunit mali ako ng hinala at nagawa ko yun sa kanyang katawan. Nagulantang na lamang ako nang biglang may pumulupot sa akin. Hindi ako agad nakakilos. Ngunit sa pagkakataong yun, ay agad na kumilos si Hilda gamit ang kanyang buhok at pinaghahampas niya yon sa kanyang ina. Maya-maya pa'y lumuwag ang kanyang pagkakapulupot sa akin. Nang tuluyan na niya akong nabitawan, ay naalala kong muli ang aking trabungko na nooy nahulog sa lupa. Hinagilap ko yun, ngunit pagbaling ko ng tingin ay nakita kong naghihingalo na si Hilda. Lumaylay ang bituka nito sa lupa at maya-maya pa'y tuluyan na itong binawian ng buhay. Lalapitan ko pa sana siya, ngunit hinarangan ako ni Tanya, ang kanyang ina. Nakabukaka ang bibig nito at handa akong kagatin. Hindi na niya kasi magamit ang buhok nito dahil nagkanda putol-putol yun dahil sa ginawa ni Hilda. Wala sa sariling tumakot ako ng lupa at agad yung ipinasok sa kanyang bunganga. Napahiyaw ito ng napakatinis kaya napatakip ako ng tenga. Maya-maya pa'y nagsiputukan ang bituka nito at dumobo ang kanyang kulubot na mukha at tuluyan nang sumadlak sa lupa. Doon ako naglakas ng loob na tumayo at walang sawa siyang pinagtataga hanggang sa maghingalo ito. Walang yaka! Napakarami mo ng atraso sa akin! Kung sa tingin mo, mapapalampas ko ito'y nagkakamali ka. Sinabi ko naman sa'yo na kapag may nangyari sa asawa ko nung pagbabayarin kita, hindi ka pa nakontento pati ang anak kong walang ginawa sa'yo dinamay mo. Pwes, tatapusin kita. Masyado ka ng maraming ginawang kademonyuhan. Pati anak mo pinatay mo. Wala kang puso! Wag! Pido! Wag! Hindi ako nakinig sa kanya at tuluyan ko nang tinapos ang kanyang buhay. Tinadtad ko yon ng pinong-pino at huli ko lang namalayan nang may matamaan ng aking itak. Mula sa kanyang bunganga ay nakuha ko ang trabong ko doon. Nasama pala sa lupang ipinasok ko sa bunganga niya ang trabong ko, kaya nagsiputukan ng kanyang bituka. Marahil ay hindi nito kinaya ang taglay na kakayahan ng isang trabong ko. Agad akong umuwi sa bahay at niyakap ang asawa ko'y na noon ay gising na. Umiiyak muli ito at patuloy na sinasambit ang pangalan ng anak naming si Miguel. Kinabukasan ay agad rin kaming nagpatulong sa mga kababaryo namin at ipinalibing ang bangkay ni Miguel. Hindi na namin pinaglamayan pa dahil patuloy lang kaming masasaktan ng kanyang ina. Hanggang dito na lamang po ang ibabahagi kong karanasan sa pagkawala ng aking anak na si Miguel. Ito pong muli si Pido na nagsasabing, "Huwag basta gagawa ng aksyon kung wala pang pruweba at hayaan muna ang hinala upang hindi pagsisihan sa huli." Hanggang ngayon ay narito pa rin sa akin ang trabong ko na siyang dahilan ng pagkapanalo ko laban sa isang malupit na wuwog.
Maraming salamat sa pagpili ng aking karanasan, Karine at Sir Froy. More power to your channel, and God bless. Wakas.